Yan po yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na hindi na po tayo pinabayaan at lagi po natin isipin may pag-asa. At sana po, isabuhay natin yung pamumuhay sa Espiritu. Magpatuloy po tayo sa Diyos, sa piling ng ating Diyos at sa ating Panginoon. Kaya po, ang title o titulo po ng aking ipinagtitod na mag-aaral sa inyo ay God's Deliverance and Salvation through Christ Jesus. Bagamat karugtong ito ng part 1, minabuti ko pong baguhin o ibahin yung kanyang title sapagkat iba na yung kanyang pinag-uusapan dito. So maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon at magandang umaga po. Isang magandang umaga po mga kapatid. Ganito pala ang feeling ng magtuturo no, sa inyong harapan. Nung nakita ko yung schedule sa group chat namin, sabi ko, makakaya ko nung tumayo sa inyong harapan. Pero napagtanto ko na parang isang karangalan na makapagturo, share ng salita ng Diyos na kung tutusin is hindi lang naman sa inyo yung mensahe na ipapaabot ko, kundi sa aking sarili din. Kasi habang nagtuturo, habang nag-aaral, hindi po, ganito pala yun. Tapos bigla mong masasabi sa sarili mo na sobrang blessed kasi nabigyan ka ng pagkakataon na tumayo dito tapos at the same time, tututo ka pa. Parang diba, ang sabi sa atin ng Panginoong Diyos, saliksikin natin ang salita. Kung minsan, kung makikinig ka lang dito, minsan hindi na tayo nakakapagbukas ng Bible. So yun yung naging chance na siguro, sabi sa akin na, nakakalimutan mo magbasa ng Bible, magtulog ka naman para mabuksan ulit. Ay mga kapatid, itong aking i-share sa inyo, tungkol ito sa isang karakter dito sa Bible na makakakundi sa inspirasyon sa atin. Ang tao ito ay, kung maalala natin, siya si Zacchaeus. Ito mga kapatid, i-continue ko lang. Ang aking i-share sa inyo is tungkol sa isang tao na itangalang Zacchaeus na nagbagitan ko ito na Jesus sees you. Yung kwento ko na to is, ito ay nangyari sa City of Jericho, na kung saan, kung makikita natin, yung City of Jericho na to is still nag-exist pa rin sa panahon natin. Ito ay nandoon sa ibang Israel, Jordan na. Ito yung ancient Jericho, yun yung place kung saan binild yung, kung natatanda natin yung double wall na City of Jericho na kung natatanda natin, ito yung inikutan ni Joshua. Kasi nga yung itong City of Jericho na to is nabubuhay sila sa kasamaan, kaya ito yung nangyari sa kanila na winasak yung kaharian. Pero sinasabi nga din sa Joshua na isinumpa niya ang bayang ito, kaya hindi
hindi na siya muling mabubuo muli, mabibuild. Kaya ang ginawa naman ng mga taga doon, nagtayo sila ng bagong city na malapit doon. Ito yung existing na Jericho ngayon ngayong araw. Ay, ito yung sa panahon natin. Yan. Ito lang yung illustration po na yan. Yan yung pinapakita sa atin na ganyan yung parang itsura ng panahon na yun. Pinapakita ko dito na ito yung old Jericho dati na sinasabi ko dito na ito yung wall na pinabagsak ni Joshua nung nag-march sila ng 7 days. Pinabagsak kasi yung city na to kasi nga yung mga taga doon po kasi masyado na silang marami na silang ginagawang kasamaan. Nandiyan yung sinasabi nga doon na mga pangangalim niya, mga kung ano-anong mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, ang mangyari po nito, dahil sa kadahilanan na gano'n, ang pinabagsak siya ng ating Panginoong Diyos. So, kaya naman sa after ng destruction na yun, si Joshua, sa chapter 6, verse 26, ibinilin kay Joshua ng ating Panginoong Diyos na isumpa ang bayan ngayon para hindi na muling mabuo. Pero ngayon mga kapatid, yung bagong Jericho, yan. Makita natin ito yung ancient Jericho na tinatayuan nung pinapagsak nila Joshua. Tapos ito na yung Jericho ngayon na kung makikita natin maganda ng lugar, city na malaki na, sobrang malaki na. At kung makikita natin mga kapatid, itong Jericho na to sa tinatawag dun sa yung binabanggit sa Deuteronomy chapter 34 verse 3, tinatawag siya na City of Palms. Kung makakita natin mga kapatid, no, yung sinasabi sa Bible, tsaka yung sa real time ngayon, tsaka yung panahon ni Jesus, talagang siya, totoo. Kasi yung City of Palms na to, lahat ng nakikita po natin dyan, na green, lahat po yan ay palms, day palms. So kaya sila tinawag na City of Palms nung pong panahon na yon. Yan po yung karaniwan nilang inano ngayon. Yan yung source of source of income ng kanilang economy. Kasi ang daming plantation ng leeks. Yeah. Ako. Yung pong palm tree, yan. Ito po yung sa Jericho. Yung pa nakikita natin yung Jericho kanina. Tapos kung mapapansin po natin, lahat yan ay talagang dates plantation po yan lahat. Kaya talagang simula pa nung unang panahon, talagang mayaman sila sa dates, sa palm. Kasi yung nung dati, nung panahon ni King Herod, yung pong palm trees, ginagamit siyang, parang tulong sa atin parang sa coconut. Diba yung sa nyog, lahat gamit. Tapos doon naman sa kanila, yung palm trees, ginagawa siyang mga pang-wood, pang-furniture, pang-roofing, yung mga leaves ng palm. Tapos may ko lang po ito na i-share ko yung introduction na to sa Jericho na kahit gaano pa pakaganda, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa makapangyarihan, pero kung sa salita ng Diyos na hindi nila nakikita sa iyo, talagang ibababa ka ng Panginoon. Walang sinong makapangyarihan sa Kanya. At dadako na po tayo kay Zacchaeus. Ipinakita ko lang po kasi ang Panginoong Diyos ay dumaan dyan bago diyan siya dumaan, diyan siya pumasok sa city niyan at nakita niya si Zacchaeus.